Isang pangalan na minsan nang umalingaw sa social media mula sa mahabang pila ng customers hanggang sa biglaang kontrobersiya na yumanig sa kanyang buhay. Bakit nga ba hindi siya tinitigilan ng mga bashers niya? May kulang ba sa kanya? O ikaw na humuhusga sa kanya ay may hindi nakikita sa realidad? Bakit siya muling nasangkot sa isang issue? At totoo bang mula sa kasikatan ay bumabalik siya sa dating simpleng buhay niya na nagtitinda na lamang? Ano kaya ang matatawag mo dito pagkatapos mo mapanood ang videong ito? Sasabi mo bang kinakarma na siya? O nagsisikap, dumidiskarte, at lumalaban ng patas para sa kanyang buhay? Sa likod ng viral at ingay sa social media, may kwento ng pagsubok, pagkakamali at pakikipaglaban sa realidad. Ito ba ay dahil pangit ang kanyang pag-uugali? Lumaki ang ulo at yumabang? Nasugaan mo na ba siya? Or tumingin ka na ba sa sarili mo sa salamin? Alamin natin at himay-himayin ang katotohanan sa likod ng buhay ni Diwata. So yun ang ating pag-uusapan ngayon. No? So sino nga ba si Diwata? So actually, ang Diwata is screen name niya. Yun ang tawag sa kanya. So ang tunay na pangalan niya is Deo Balbuena. Balbuena. Okay? Isang Filipino online personality at vendor na sumikat sa kanyang Diwata Pares or Diwata Pares Overload. Isang pares na nakilala dun sa may Pasay, malapit sa may Rojas Boulevard. Na naging viral sa social media, no? Na dinumog ng maraming Pilipino, no? Dinadayo pa as in before. Okay? So, una, nakulong din siya eh. Nagkaroon siya ng mga iba-ibang kaso, even nung hindi pa siya kilala, napabalita pa nga siya dati sa isang balita, na nakulong siya dahil sa kaaway niya, at kalaunan din yung nakaaway niya is natulungan din niya sa negosyo niya, nagkaroon ng trabaho. So kinuha niya pang empleyado niya na pinapasahuran niya kahit na meron na talagang ginawang hindi maganda sa kanya dati, na nakaaway niya pa mismo at nakapisikalan niya pa. Okay? Pero, ngayong 2026 is nasangkot na naman si Diwata, At sabi dito, may bagong balita na siya ay muling naaresto kamakailan. Ito nga, totoo yun, na talagang ni Diwata na hinuli siya ulit. Ayon sa ulat, ang pagkakakulong ay may kaugnayan na sa di umano'y paglabag or business violation. So, yun na naman. So, pero nakalayan na po si Diwata, mga kaibigan. So, I think and I do believe na nagawa na ng paraan ni Diwata yung bagay na yun. Pero syempre, nabibigla siya na biglaan daw. Wala man daw siya natanggap na subpoena nung time na yun. Biglaan ang pag-aresto at naging stressful sa sitwasyon para sa kanya. Yun. Sa isang video niya sa TikTok, sinabi ni Diwata na hindi niya alam ang detalye ng reklamo. Handa siya makipag-ayos at mag-comply sa kautusan ng gobyerno. Okay? Tapos, ang negosyo niya ay kumikita lang para sa araw-araw na gastusin, minsan pa mas maliit pa kaysa sa gastusin niya pa. So, yun, sa negosyo naman talaga totoo is talagang hindi naman talaga laging piyesta. So, yun yung mga mga napagdaanan ni Diwata. Tapos, ito pa. May kumakalat sa social media kasi nag-post si Diwata sa kanyang Facebook page ng isang larawan or picture niya na meron siyang parang kariton na tindahan siya. So, yung parang tinutulak na tindahan. Sabi nga dito, sa social media may mga post na kumakalat na naghihirap siya ngayon at nagtitinda ulit dahil sa nangyari. Ngunit wala pang opisyal na ulat na nagpapatunay na hirap na siya o nagbago ang kanyang kabuhayan dahil sa pagkakakulong. Ang mga yun nga, yung mga ganitong hindi natin sure kasi dahil hindi naman natin talaga totaling kilala si Diwata. Maaring kilala natin siya sa pangalan niya, pero yung mismong pagkatao niya at yung kanyang kinaharap ay hindi rin natin alam. Okay? So ngayon, si Diwata, diyan siya nag-umpisa eh. Base sa mga kwento niya, sa testimony niya, si Diwata is talagang masasabi kong madiskarte sa buhay. Doon hindi ko kilala si Diwata personally. Kilala ko lang siya dahil nga
ano siya, influencer siya. Sumikat talaga siya sa social media. So, yun nga, bago siya makilala at sumikat, una-una yung naging construction nga si Diwata. Tapos nagkaroon din siya ng mga tinda-tindahan. Naki-partner siya sa mga kaibigan niya, yung nagpapares, yun yung kwento niya dati. Tapos nakatira siya sa ilalim ng tulay. Okay? So ngayon, may post na naman si Diwata ngayon nga na may tindahan nga siya. At parang ang laking malaking or big deal para sa mga netizen yung post niya na yun. Agad nilagyan ng kahulugan, ng mga negative. No, ang dami nagko-comment doon na kesyo ganyan, kesyo ganito. So yung mga pangit ba na comment, which is hindi naman maganda. At doon nga naglabas si Diwata ng video, pahayag niya base sa nag-trend niyang post na picture lang yan, guys, so nag-live siya, yun nga, may mga part siya doon na sinabi niya na yun nga, hindi naman daw niya talaga gusto sumikat. Ang nagpasikat sa kanya is mga tao din naman, tama naman yun. And sinabi nga ni Diwata na si Diwata is kahit saan daw niya dalhin or kahit saan siya dalhin is mabubuhay siya kasi nga madiskarte siya. And ako sa post niya, personally, wala akong nakitang pangit doon kung ano man yung i-post niya, kung ano man yung kinilalagyan niya ngayon, ano may napagdadaanan niya. Wala ako doon. At wala rin akong karapatang mag-judge. Yun nga lang, ang pinopromote natin dito sa channel natin. Yes, this is a chismisan channel, na pag-uusapan natin. Pero, i-make sure natin yung pagchichismisan natin is makabuluhan. And no hatred din tayo. More on eye-opener to sa atin, So, para sa akin lang, guys, Hindi ko alam sa inyo, kayo, kung ano yung maging thoughts niyo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba. So, para sa akin, walang masama sa ginagawa ng Diwata kung nagtitinda man siya ulit. And meron pa nga siya isang vlog. Na talagang nag-grab naman siya ngayon. So, napakasipag ni Diwata para sa akin. Talagang base sa kanyang mga napagdaanan before sa kanyang buhay. Nakikita ko doon na ayaw nang bumalik ni Diwata sa kahirapan. Kaya, si Diwata, yes, tayo mga Pilipino, nakita natin na minsan parang, ba't ganito nang ginagawa niya ngayon, Parang sa Pilipino yun, parang naging common na lang, which is not good, na mag-judge tayo agad-agad. Si Diwata is talaga nakikita ko talaga is masipag, matatag, talagang dumidiskarte sa buhay ng patas. Patas talaga, mga kaibigan. Ang dami nga dyan, na marami ng pera. May magandang trabaho na sa gobyerno pero ninanakawan pa tayo. 'Di ba? Unlike nito si Diwata, lumalaban siya ng patas, para mabuhay. Dumidiskarte siya at wala siyang ibang inaagrabyado pero may nasasabi pa rin tayo. So ano yung mali? Nakita na ba natin yung sarili natin? Para manghusga tayo ng ibang tao? 'Di ba? So yun lang po yung isipin natin, mga kaibigan, na si Diwata is napakasipag na tao. Though, sige, sabihin natin, hindi siya perfect. May mga nagawa siguro siya dati na talagang hindi natin nagustuhan. Na parang tingin natin lumaki yung ulo niya, ganun-ganon. Pero, laging babalik tayo. Kilala ba natin si Diwata? Gaano ba natin siya kakilala? Ever since bago siya sumikat, yun na talaga yung character niya. At sabi pa nga niya sa live niya, hindi niya kailangan baguhin ang sarili niya para lang sa mga comment ng mga bashers niya. Dahil kung sino siya, siya na yun. That's it, mga kaibigan. Wala tayong karapatan para mag-judge at wala rin tayong karapatan para diktahan siya kung ano yung dapat gawin niya sa sarili niya. Kasi sarili niya yun. Ang pinaka-importante natin gawin is dumiskarte rin tayo para sa sarili natin. Diba? Ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas, so dapat tanggalin na natin yung crab mentality. Nakikita natin dumidiskarte yung tao, si Diwata, tapos hihilain pa natin siya pababa. So, si Diwata is matatag talaga. Yun ang nakikita ko talaga. So, napakasipag na tao niya. And again, no hatred po dito. And honestly, hindi ko po siya kilala at never ko pa siyang na-meet in person. Yun lamang po, mga kaibigan. So, kayo, ano yung thoughts ninyo patungkol sa napag-usapan natin ngayon? Di ba? We must check ourselves first bago tayo tumingin sa iba. Okay? So, para mas umasenso tayo,
Hindi natin kailangan makialam sa style ng ibang tao para lang masabi na mali yung ginagawa niya, ganito. No. Labas na tayo doon. Hayaan natin si Diwata sa buhay niya. As long as na wala siyang inaagrabyado na tao, goods na yon, no? Yun ang marketing strategy niya, kaya siya nakikita, kaya siya lalong sumisikat. Kasi yun ang tinatak niyang image niya. And take note, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, ever since nung hindi pa siya kilala, hindi pa siya sikat, yun na talaga yung character niya. At yan ang nagustuhan ng maraming Pilipino kung bakit maraming nag-follow sa kanya. At kung bakit siya nakilala. Tama ba? Are we making sense, mga kaibigan, mga kachismosa at kachismosa? Ayan. So yun po, I think hanggang dito na lamang po itong vlog na to. And once again, thank you so much po ulit sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa channel natin. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload na ng mga bagong videos dito sa channel natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page natin at yung TikTok. Yun lang po, mga kaibigan. God bless sa atin lahat and see you on my next vlog. Bye!